Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, ako si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito na mas marami raw po ang mga Marcos supporters o yung mga Marcos o yung mga pro-Marcos kesa po sa mga pro-Duterte. Aba naman. At dito, diretsuhan na nga po dito sa card na to, nakalagay, ayon sa Okta Research. Yan ay ipinalabas ng News 5. Ayon daw sa Okta Research, mas marami ang pro-Marcos kesa pro-Duterte. Papakita ko naman po sa inyo maya-maya ang katibayan. Okay? Talagang nag-reflect sa boto. So para itong mga sinasabi ng iba na, oh, binitbit lang ng Duterte ang Marcos, oh, ito po ay patunay, kaya ito kino-content ko ngayon, patunay po ito na totoo yung sinasabi ko sa inyo noon. Yung atin pong paniniwala na mas marami talaga ang mga Marcos supporters. So that includes the Marcos loyalists na siyang mga ninuno, lolo-lola ng mga kasalukuyan ng mga modern day Marcos supporters or loyalists. Now, 31% po ang sabi rito and then 20% po ang mga DDS. Kayon, ayon dito sa Okta, Study on Filipino Political Affiliations, 31%, Pro Duterte 20%, Traditional Opposition 4% lamang, at ang pinakamalaki naman pong grupo, ito pong mga hindi pa makapag-decide kung kaninong grupo talaga sila o sino ang kanilang sinusuportahan. So political affiliation po. O Ayan. 3 sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 sa bawat 10 naman or 20% mapanig sa pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Mhm. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate at ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal ayon kay Professor Rai. Totoo naman 'yun, eh. Kitang-kita naman talaga, 'di ba? Etong dalawang malaking bilang, etong, pro Duterte at saka yung sa mga Marcos, lalo sa mga Marcos, meron silang mga ano, mga yung Marcos loyalist. Oo, ito yung mga hard votes na malaking ano rin, parang dati nasa 20s na-content natin ito noong 2022, nasa 27% ang mga Marcos loyalist. Plus madagdag mo pa yung mas malaking bilang na ano, na mga, ah, supporters. Okay, yung loyalist kasi anumang mangyari, talagang hindi kami bibitaw. Eto namang mga supporters ay naniniwala sila kay PBBM o sa isang kandidato dahil nakikita nila na yung kanilang adhikain ay dinadala ng taong ito at naniniwala sila sa kakayanan nito. Kung sila ay babaklas, hindi po sila agad-agad nabibigay, 'di ba? That's correct, right? M1 Star Danny TV, shoutout po sa kanya. Okay, ngayon, sabi rito, electorate heavily polarized. Okay, Pinoys identify with families, not programs. Yan. O, di ba? Kahit na anong paliwanag ang problema, sabihin natin, nung mga nakaraang ganitong panahon, ni dating Pangulong Duterte, ganito yung sa West Philippine Sea, yung mga naniniwala sa kanila, belonging doon sa 20%, para sa kanila, tama yung ginagawa. Kahit na ipamigay na lang tayo sa China, okay pa rin yun. Huwag lang po kasi, ito kasi ugali ng mga Pilipino. Kahit na anong mangyari, walang iwanan. Gano'n eh, 'di ba? Wag ang totoo, wag lang mapahiya sa kanilang sa kanilang choice. Okay, ngayon sabi nito, ito raw grupo ni many side with Marcos and then Duterte retains huge following. Traditional opposition has lost voice. Anong gagawin natin? 'Di ba? Hindi naman talaga nawala ang boses nila eh. Nagkataon lang talaga nawawala yung naniniwala sa kanila. Diyan sa mga traditional opposition. Pangatlo, mas marami pa rin ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte. Mhm. 31 versus 20 percentage points. Malaki pa rin ang impluensya ni Duterte. At ang talagang malinaw, halos nalusaw ang dating oposisyon. Pero kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided 45%, halos po kalahati.
Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila hahanay. Yan ang bloke na kailangang ligawan ng mga magkakatunggali, maging ang ruling Marcos camp o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Okay. So yan maliwanag na maliwanag. So darating na 2025, kung sino yung merong edge dito, syempre, ito pong kampo ni PBBM. Again, gaya na sinasabi ko palagi, ang Marcos po o yung mga loyalista, sila kumbaga yung nagdi-determine, okay, ng laban. Ngayon, etong ambivalent or undecided, well, I would say na malaking bilang rin po ng mga naririyan ay ito yung mga ah, dating supporters, 'no, ng Duterte at mga supporters din dati ng Marcos. Tapos dating supporters din ng traditional opposition. So sila yung mga sinasabi na nagsawa na ako ng katututok sa tao, titignan ko na lamang kung ano ang kanilang programa. Ako naman kaya nga sinasabi ko po, sila yung target ko, sila yung nililigawan ko na sinasabi ko, tignan ninyo sa performance, tignan ninyo sa kanilang kakayanan. Huwag lang sa itsura, huwag lang naman din po sa kung ano yung kanilang political party o ano ang kanilang apelido. Yun ang sinasabi ko diyan. Kasi nga, importante po na ang mga Pilipino ay makakapag-decide, 'di ba? So napakalaking ano pa 'yan, 45% pa 'yan, 'di ba? Pero nako, dito naman po mag-iinit naman ang kanilang mga tumbong sa ipapakita ko po sa inyo. Na sinasabi ko kanina ay nagre-reflect din naman talaga ito, ang katotohanan nito. Hold on one sec. Dito, teka. Ayan. Tignan nyo to So ito ang pinakikita ko dito. Bilang katibayan, para malinaw na dun sa mga nagdi-dispute. Okay. Tignan ninyo kung gaano po ang ibinaba. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, makikita ninyo ang distansya po rito ng lamang ng boto niya kay PBBM noong 2016. PBBM got only 14,155,344. Ngayon si Digong nakakuha po ng 16,601,997. Diferensya is 2.4 million mahigit ang diferensya niya kay PBBM. Okay? So napakalaking bilang pa po ng mga anti-Marcos nung time na yan. Okay? Kasi alam niyo naman kung saan nanggaling ang mga botante ni Digong, 'di ba? So syempre ang mga botante niya diyan galing po sa mga dilawan. Kaya lang nung pagkandidato niya under ng PDP Laban, which is original na partido nilang dalawa ni Cory Aquino, kumbaga nahati niya ang kampo ng mga dilawan. No. Ngayon, ang nangyari, ito po yung naging diferensya, ah 2,446,653 votes diferensya nila ni BBM. Ngayon, nung dumating ang 2022 national election, na kung saan naman ang nakatunggali naman po rito ni PBBM ay si Leni Robredo, and then partner sila dito ay ang nanalo naman po Vice President si VP Sara. So kung noong 2016 lamang si dating Pangulong Duterte sa kanya ng boto, naulit po ito nitong 2022. Si VP Sara bilang pagka-Vice President nakakuha ng 32,208,417 votes, while si PBBM ay naka 31,629,783 votes. Ang diferensya po ay tumataginting po na ano lang, 578,634. Hindi ba sinasabi ko palagi na mas malaki ang isinadsad ngayon nitong 2022 national election ng mga botante na na umaayaw po kay Marcos. So ibig sabihin, noong 2016 may mga dilawan po na ayaw talaga sa Marcos, so ayaw kay PBBM. Pero anong nangyari ngayon, 'di ba? Mas malaki po nag-decline. Kasi supposed to be, mas dapat lalamang po ito si Sara ng ng nasa 2 milyon mahigit. Kung hindi po nangyari na nanghinawa sila
diyan sa sistema nung nakaraang administrasyon. Ang lamig. Oh, 'di ba? But again, ito nga sinasabi natin ay nadagdag po rito kay VP Sara yung 578,634. Ito po yung mga talagang ayaw sa Marcos kahit anong mangyari. Pero dito, Kidigong, nagkawatak-watak na po sila. Maaring bumalik sa mga dating katulad sa LP, yung iba bumoto ng ibang kandidato, o baka naman ng iba rin, o baka mas marami ay sinubukang magtiwala kay PBBM. Isang bagay na masakit para dito ho sa kampo ng mga dilawan katulad ng PDP Laban. So dahil po dito ay lumiliit ang diferensya, alam niyo na ho ang ibig sabihin nito. 'Di ba? So nagtutugma din ito dito po sa sinasabi nga na 20% lang. Yaan. So malaki ang tendency na ito po ay mas lalo pang lumiit. Ito'y kasalanan na rin po, hindi na po ito ang, contributing factor ng pagbagsak nila rito ay dahil lamang sa, puro patayan na war on drugs. Kung hindi po, iba't ibang mga factors katulad nung, patuloy na pagsusulong ni dating Pangulong Duterte ng bagsak PBBM, pinaninindigan niya yung mga paninira niyang ginawa noong 2021, hanggang sa araw na bago ang maghalalan, 'di ba? Hanggang ngayon tuloy-tuloy paninira nila, adik-adik. Tapos yung kanyang kawalan ng pagmamahal o suporta dito po sa atin sa West Philippine Sea, na kung saan mas kinikilingan niya ang interes ng China diyan sa South China Sea. So isa ho sa mga malaking factor 'yan dahil po ang kanyang anak si VP Sara rin, gano'n din, hindi rin nagpapakita ng mataas na pagsuporta sa interes ng ating bayan sa West Philippine Sea. So malaking bagay ito na magpapasadsad sa kanila, 'di ba? Sabi, para madali, we will round it up to 31,000,000 and 20,000,000. Exactly, 'di ba? Naku, baka sabihin nung iba, ah, yung ibang boto ni Sara yung 12, Sir Carlos. Yung 12, kaya 32,000,000, 'no, SD card. Hindi. This is actually a trend na kung bukas po ang halalan, so most likely from 32,000,000 na pro Duterte, naglalaro na lamang po sa 20,000,000 ang makukuhang boto, while ito pong pro Marcos, maglalaro po ito, pinaka-base nito ay 31,000,000 pataas. Okay? So pwede natin itong ma-interpret ng ganyan. Maraming maraming salamat sa napakadaling analysis, sir. Thank you. 'Di ba? Sabi ni Tina Sales, credit is due to pro-BBM vloggers. Very effective ang advocacy dahil tuloy-tuloy ang discussion. Plus resibo sa mga milagro ginawa at nagawa ng mga Duterte. Kudos to vlogger like you. God bless. Thank you. Ito pa, Young 578,000, sabi ni TPL, 634, ang mga rabids didi shits. I agree. Okay, Marisa Arellano, yan, Marcos loyalist forever here in Paris, France, di ba? Yan. Di nga makita sa, ano yan, sa rally nila. Oo naman, kita niyo mga rally nila, di ba? Oh, ngayon, sa ano, sa Davao sila, balik Davao sila. They tried na mag-rally sa ibang mga panig ng bansa like sa Leyte, hindi sila pinagbigyan. Kasi isipin mo, lulusubin mo yung kampo ni SMR, di anong ibig sabihin no, mangi-insulto, pupunta kayo ron para mang-insulto, tapos magmumukhang tanga lang yung LGU doon na pinayagan kayong makapasok, alam naman na evil rally ang inyong ginagawa. O, di napahiya, hindi napagbigyan, 'di ba? Tapos sa Bulacan, 'di ba? Sa tawag dito, yung nakakasakop diyan sa Baraswain Church. Oh, ganoon din, di rin napagbigyan. O di balik sila, Mindanao. O di doon na lang sila magpaikot-ikot, try din nila sa Sabah. Baka mapagbigyan sila doon, 'di ba? Okay, so ayan, maliwanag. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Yung 20% na yan ay downtrend po yan. Hindi ho magandang indikasyon yan. Alright,